Topic natin po tungkol sa mental health and sa depression. Actually, lahat ng tao pwede magkaroon ng depression. Pero yung mga celebrities, mga sikat na tao, mas prone sila. Ibig sabihin, mas marami sa kanila ang nadidepress. Pero hindi natin maintindihan ng ordinaryong tao. Bakit sila mas madidepress pa kumpara sa atin? Kasi dapat mayaman sila, sikat sila, di ba? Dapat happy sila. Pero sa mga pag-aaral, mas nadidepress sila. Mga sikat na comedian, di ba? Like Robin Williams. Yung mga iba pa, talagang nadidepress sila. Ito yung mga dahilan, bakit yung mga celebrities nadidepress at yung mga sikat na tao. Number one, kung meron silang gagawing mali, public scrutiny, mas maraming magbabash sa kanila. Okay? Hindi katulad ng ordinaryong tao, pag na-depress ka, magkulong ka sa kwarto, magwala ka, awayin mo magulang mo, okay lang. Kayo lang ang may problema. Pero sila, dahil nabo-broadcast sa libo-libo, milyong-milyong tao, ang daming mag-aano sa kanila, manggugulo. Ang daming tatawag, mag-iiba ang tingin ng tao. Paano? Public eh. May pressure to maintain image. So, pag meron lang gawin silang konting pagkakamali, minsan wala sila sa mood, pumunta sila sa labas, nakita ng tao, nakuna ng picture, sira na agad. Usually, mga celebrities, kasi nga iba nga yung buhay nila, iba yung experience nila, na-isolate sila. May competition, unrealistic expectation ng mga tao. Ang pinakamatindi ngayon na social media impact. Lalo na yung mga nagpapa-viral, mga nagpapa-fake news. Ang problema, minsan buhay pa yung tao, pinapatay na ba? Sasabihin, namatay kunwari para magkaroon lang ng virality. O ako, ginagamit din, nabugbog daw ako. Di naman ako nabugbog. Nagbebenta lang pala ng cream sa bugbog. So, ibang klase na yung tao ngayon. Nagiging salbahe na, pinaglalaruan yung mga celebrity, papatayin, papahirapan, para lang kumita ng pera. Kaya, lalo sila madidepress. Hectic lifestyle, walang privacy. Okay, so, meron silang dagdag na problems. Pero karamihan ng tao ngayon, marami rin nadidepress dahil nga, basically, magulo yung mundo and sa social media, kaya magbibigay tayo ng tips kung anong gagawin natin. Siyempre, kung malala na to, pupunta tayo sa psychiatrist. Nagbibigay ng antidepressant. Wala namang masama kung talagang malala na. Basically, yung antidepressant ang ginagawa niya, parang pinapakalma ka lang niya. Kung gusto mo magwala, magsigaw, manginis, mababawasan niya, makokontrol ka niya konti. Baga sa mga nerves mo, napapamanhid niya konti. Parang napapamanhid ka niya, napapakalma ka, nakakalma sila konti. So, maraming klase. Basically, may tulong. Pero usually, dapat may iba 6 months, iba 1 year, iba 5 years or more. Okay? Ako, dumaan din ako sa depression. Mas matagal ako. 13 years ako naka-antidepressant. Yung akin, yung luma pa. Ito. Imipramine yung akin. Sobrang luma. 1990s. Ito, mga bago na yan. Mas magaganda na yung mga bago. Okay? Para malaman may depression, usually, ito yung 9 symptoms kung meron ka mga 4 o 5 dito. Doc Lisa, focus mo. Mag-comment po kayo. Yan, depressed mood, malungkot. O, 1 point yun. Pag 5 dito, ibig sabihin may major depression na. Wala nang gana sa buhay, hindi na natutuwa sa mga dating kinatutuwaan niya. Baka dati gusto niya maglaro o magsaya, ngayon ayaw na. Nagbabago yung timbang, either kain ng kain o ayaw kumain. Yung tulog nagbabago, either tulog ng tulog, ayaw nang bumangon o hindi makatulog. Ito, psychomotor retardation, mabagal ang galaw. Mabagal ang isip. Ito, very common yan, mabagal. Walang energy, gumising sa umaga, laging pagod. Feeling worthless, parang walang silbi sa mundo, feeling guilty. Kaya kailangan nga may mission tayo. Hindi na makadecide at maraming masamang pumapasok na sa isip. Yan ang ayaw natin.
So, kung meron kayong marami nito, Doc Lisa, atras mo na. Kung meron kayong 5 nito, kailangan magpapacheck tayo sa psychiatrist. Lalo na kung tatagal to ng 2 weeks or more. Kahit yung mga kabataan, ang dami na didepress nga. Hindi lang halata. Pero ako kasi sanay ako tumingin eh. Usually, kita sa muka yung depressed eh. Kita sa isang tingin eh. Makikita mo na nasa muka eh. May lungkot, may something, di ba? Pero minsan naman, meron lang tayong mood na malungkot. So, okay lang. Tiis lang. Lalo na pag nagkakaedad, tulad ko, di ba? Lagi may masakit sa leeg, sa kamay, sa likod, sa paa, sa tiyan. So, ride lang tayo. Parang, okay, ngayon, masakit ang katawan, hina ka. Next day, baka makarecover ka, unti-unti, di ba? So, yan po, psychiatrist pag hindi na kaya. Pero kung hindi naman ganun kalala, meron tayong mga tips, okay? Do not lose hope. Stay active. Pilit pa rin maglakad-lakad. Kahit na bobore ka, pilit pa rin lumabas. Mas maganda pa rin may nakikitang tao kaysa wala. Minsan maganda may nakakausap na tao. Rethink your perspective. Kung inisip mo, ikaw pinakalugi, di maghanap ka na mas kawawa pa kaysa sa'yo. Pwede yun eh. Kung feeling mo mahirap ka, mas hanap ka pa na mas mahirap kaysa sa'yo. Kung feeling mo inapi ka, hanap ka pa na mas inapi kaysa sa'yo. By comparison kasi, pag kinumpare mo yung sarili mo sa mga ibang very successful, di lalo kang malulungkot. Exercise, maganda. Galaw-galaw. Okay, lakad-lakad. Pinapawisan, maganda pagod. Pag pagod ka, makakatulog ka sa gabi, hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano. Pag hindi ka pagod, kung ano-ano yung under ng isip mo, mas masama yan. Mas maganda mapagod ka para physically tired, maglinis ka, gumawa ka ng project para makatulog. Healthy diet, syempre, kung puro fast food, puro mantika, mas magkakasakit. Pag nagkasakit ka, madidepress ka. Pagkain pampasaya, saging pampasaya. Fish, isda, may omega-3, pampasaya. Oatmeal, pampasaya. Itlog, pwede rin. So, itong mga healthy foods, gulay, prutas, pampasaya din. Fish oil, may tulong konti, pero hindi ganun kalaki yung pag-aaral. Papaaraw konti, 10 to 15 minutes sa umaga para magising. 'Di ba? Maligo, wag yung tulog lang ng tulog. Maligo, pilit mag-ayos. Sabi nga nila, pag malungkot ka, ipilit mo itawa eh. Ipilit mo itawa, makinig ka ng music, 'di ba? Maghanap ka ng masasaya, ipilit mo maging masaya. Ipilit mo siya. Kasi ang problema sa mga depressed pala, hindi ko pala na-explain, mababa yung serotonin level. Hindi mo kasalanan yon, wala kang kasalanan. Bumaba yung level mo. Bumaba yung serotonin mo sa katawan, either sa mood, pwede sa lahi. Pag ang nanay, tatay mo, may nervyos, baka namana mo. Kung nanay mo, nerbyosa, matatakotin sa lahat, baka namana mo. Namamana yan. Depression. Pag nanay mo, tatay mo may depression, yung anak pwede rin magkaroon. Nasa dugo. So, pwedeng bumababa din yung serotonin mo. Kahit itong mga tips natin, pampataas. Pilitin maging positive, di ba? Hanap ka na positibong tao. Kung mausap sa kaibigan, merong mga, piliin mo yung kaibigan nakaka-up sa'yo. May kaibigan, pag nakita mo, nakakaayos, nakakaginhawa. Para kang parasite, para kang Dracula. Nakukuha mo yung positive niya. Kaya lang siya, napapagod siya sa'yo. Pag yung tao negative, huwag mo na puntahan. Okay? Pag pumunta ka sa Facebook o sa Twitter o sa Instagram ng isang tao, nalulungkot ka lalo, huwag ka na pumunta, i-block mo na lang. Wala naman siyang kasalanan, pero meron siyang something na ayaw mo eh. Baka masyado siyang mayaman, masyado siyang maganda, masyado siyang mayabang, or whatever, huwag mo na lang tingnan. Pumunta ka lang sa lugar kung saan ka natutuwa. Ako gusto ko, ang pinupuntahan ko lang yung mga old Manila, yung mga lumang Manila, 1950s, 1960s, o yung mga quotations ng mga God quotation, yun ang mga pinupuntahan kong page. Yung mga walang inaaway dapat. Alak, hindi maganda. Okay, bawal. Pag
depressed ka, uminom ka pa ng alak, lalo ka madidepress. Depressant yan eh. Lalo ka malulungkot. Delikado. Okay? Lalo ka malulungkot. At yung gamot na antidepressant, bawal isabay sa alak. Sasabihin ng psychiatrist nyo, may gamot ka, antidepressant, bawal isabay. Magugulo. Ayan o. Hindi pwede. Pahinga is okay. Exercise, pahinga. Pilitin tumawa, sumama sa taong nakakatawa. Tsaka ano lang po yan eh. Talagang may mood eh. May araw na bad mood ka, tiisin mo lang, gaganda din yan. May buwan na bad mood ka, tiisin mo lang, gaganda yan. May araw na gusto mo magwala, ayaw mo na ang mundo, tiisin mo lang. Kasi one day, up din naman yan eh. Wala naman talagang down eh. Down, up yan eh. So, i-ride mo lang yun. I-ride mo lang. Kaya, pagising mo sa umaga, kung bad mood ka talaga, okay lang. Trabaho lang. Gawa lang. Diba? Gawa lang. Massage, pwede ang masahe. May tulong, pamparelax. O, magbayad nila kayo ng mga nagmamassage. May tulong po yan. Music, may tulong. Yung music na pampaganda. Kailangan mo lang kasi po ilibang yung utak mo eh. Ilibang mo lang. Imbis na inisip niya na malas siya, ganito siya, wala na siya pag-asa, o matanda na siya, ganon. Ilibang mo lang. Pag nalibang mo siya, na-distract mo siya, kahit maglaro ka ng video games, pwede rin. Video games, good for depression din yun eh. Kung yung mga mahilig, madi-distract ka eh. Pagsusulat ng diary, pwede rin yan. Mailabas mo yung sama ng loob mo. Pwede rin yan. Maraming techniques eh. Ito, may mga araw na bad mood tayo. Birthday mo, sigurado mainit ang ulo mo. Christmas, New Year, holiday, malungkot ka. Kung kailan may celebration, doon ka malungkot. Kasi nakikita mo masaya yung iba, malungkot ka eh. Yung comparison, kaya may holiday blues eh. Minsan yung umuulan, nakakalungkot. Ako, meron pa ako napansin noon. Ewan ko kung kaya nyo to. Malalim to eh. Pag gumagabi, pag nawawala na yung araw, nakikita mo na yung buwan, nakakalungkot din. May ganun. May effect. May effect yun. Either hindi natin alam, baka sa tide or something. Basta yung gumagabi. Actually, merong ganung sakit eh, na pag gumagabi, nagwawala, nag-iiba yung ugali eh. So, spiritual, pagdarasal, kung babagay sa inyo, okay din yan. Pero hindi natin pwede sabihin, ipilit lang natin yung tao na pumunta ka lang sa church o ano, okay na. Hindi, wag natin ipilit. Kanya-kanya po yung tao eh. Kanya-kanya. Yung iba kaibigan, yung iba simbahan, yung iba exercise. Kung nasaan siya sa journey niya, wag natin ikulit. Usually, makinig ka lang. Pwede na. Support groups, may tulong, mga kaibigan. Kami, ito pala, nasama ko konting picture. Ito pala yung ginawa namin for the year. Oh, di ba? Ako, kahit ganito, kala niyo ba masaya sila? Oh, masaya, okay naman ako. Marami tayong gusto gawin, iba nagawa, iba hindi ko nagawa. Pero at least, ito lang ang tinutulungan namin na Birch Tree Advance na gatas. Yan lang tinutulungan namin. Iisa. Lahat ng iba, fake news. Okay, lahat ng iba, lahat. Isa lang ang tunay. Ang maganda dito, wala ko tinatanggap kahit piso sa kanila, pero kita mo, 25 areas na inikot namin sa barangay, lahat, libo-libo, meron pa kami sa Cebu noon. Yan, no, inikot namin lahat. Ang dami nanonood. And nagbibigay lang libreng check-up, libreng Birch Tree Advance from the company, para yan sa senior eh. Para lumakas. So, yun lang ang pampasaya ko. Dapat gumawa kayo ng something community work para may purpose mabuhay. May purpose gawin. Para tong video, para lang makatulong tayo sa inyo, yun lang po ang purpose natin. So, kung meron kayong depression, may laban yan, pa-check tayo sa psychiatrist, or last tip, very important. Pag kayo depressed, huwag kayong aasa na may miracle person na lalapit sa buhay mo na siya magsasave sa iyo, o may lalaki, babae na magsasave sa iyo. Wala. Ikaw ang magsasave sa sarili mo.
Ikaw ang gigising, ikaw ang tutulong, ikaw muna mag-e-effort, ikaw babalik sa nanay mo, sa tatay mo, ikaw magsosorry sa kapatid mo, ikaw magbabalik. Pag naumpisahan mo na, bago sila tutulong. So, kailangan nasa sayo yung effort eh. Yung initial effort, kailangan sa'yo. So, good luck and makakaya naman lahat yan eh. Maayos naman lahat. So, tuloy lang po ang buhay natin. God bless.